Hi! In this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang 2D game gamit ang Unity software. So bago tayo magsimula, please like, share, and subscribe. So I presume na meron na kayong Unity Hub or Unity software sa laptops at sa mga desktops nyo. So let's get started. So this is the Unity dialog box which we can add or create new projects. So we will create a new projects. So may nalabas na naman na panibagong dialog box na may makikita tayong templates which is 2D, 3D, 3D with extras, high definition RP, universal render pipeline. So ang pipiliin natin ditong template is 2D, which is ang ituturo ko sa inyo kasi is 2D game. So, ang ipapangalan natin dito sa project name is Angry Monster. Tapos dito naman sa location, which is yung saan masasave yung projects natin, which location. So, para sa akin, gumawa kayo ng sarili nyong folder. Either sa desktop nyo, sa documents, sa drive C o sa drive 3 nyo. Kung saan nyo much prefer mag-create ng sarili nyong folder para dito sa Unity projects na gagawin natin. So, I will hit the create button at maghintay lang tayo ng konting oras habang niloload yung mga assets na gagamitin natin dito sa Unity. So, ito na yung splash screen niya ng Unity. File detecting disinfection is not possible. So habang naghihintay tayo, ano bang magiging benepisyo ng panonood nyo ng video na ito? Kasi in this pandemic, sabihin mo na lang, you need to try to learn new skills. You need to try to learn new things. So ito, malaking tulong to para sa inyo, estudyante man, college, high school, o sabihin natin, enthusiast lang, game, computer enthusiast, na matutong gumawa ng isang game para mismo. Anong gusto mong game, anong gusto mong kasing laro, ikaw mismo ang gagawa. So don't worry kasi hindi naman siya ganun kahirap gumawa using the Unity software. So, dito na tayo sa Unity interface. So, dito sa Unity interface, meron tayong different views na makikita, which is the hierarchy, scene, game, asset store, inspector, project, and console. So, dito sa scene view, ang makikita natin dito is ito yung pinaka-foundation ng Unity. Bakit ko nasabi ito yung pinaka-foundation ng Unity? Kasi lahat ng ginagawa natin na laro, work, dito natin ginagawa sa scene view. Samantalang dito naman sa game view, ito yung pinaka point of perspective kung ginagamit na natin siya, yung laro. Dito natin siya nilalaro sa game view. Yung asset store naman, dito tayo pwede mag-download ng mga different assets na pwede natin gamitin sa projects natin. So dito naman sa hierarchy. Sa hierarchy, makikita natin dito yung ina-add nating mga entities, objects, pictures, animations na pwede natin gamitin. Dito naman sa projects, nandito rin nakikita yung assets and also packages na pwede natin gamitin, which is makikita nyo animation, common, FAT, 2D pixel perfect, 2D PSD importer, 2D sprites, etc. and etc. So try natin mag-add ngayon ng image o yung gagamitin nating animation para sa 2D game project natin, which is the Angry Monsters. So we have two ways to add excuse me, we have two ways to add assets, pictures in Unity. First, we can right click, show in Explorer, and punta tayo sa assets folder. Pwede tayo dito maglagay, mag-copy, paste ng mga files na pwede natin i-copy dito sa assets. Try natin. Punta ko dito sa 2D art, fluffy fat, Flying Monsters fight sheets. Okay, ito tayo.
So, yan. Pwede natin tong i-copy and paste natin dito sa assets folder. Close natin. Hintayin natin. So, nag-i-import na siya. Pinapakita ng nag-i-import na siya. So, nandito na yung flying monster natin. So, paano naman yung isang sinasabi ko? I-click ko ito. Then, delete. So, dinelete ko na siya. So, another way kung paano natin siya ililipat o i-import yung image or yung scene natin dito is just simply drag and drop the images into the assets. Okay, andyan na siya. So, try natin i-add ito si frame 1 dito sa hierarchy. Kung mapapansin nyo, meron tayong ditong nakikitang preview. Kung paano siya makikita sa main camera view. Lagay natin siya. So, ito, napakalaki niya. Ito na yung si flying monster natin. At mapapansin nyo, nakita nyo frame 1. Ang pangalan niya dito sa hierarchy. So, kung makikita natin dito yung position, transform, yung axis niya, X and Y axis, yung Z axis, yung X and Y axis niya, ito yung position niya. Ito yung Z, ang ibig sabihin dito, yung depth ng animation or yung 2D animate natin na gagamit. Pero hindi naman siya, maski lagyan mo siya ng value na 100, wala yung magiging epekto. Kasi bakit? Kasi 2D. Gagana lang ito si Z axis kung meron tayong, kung ginamit natin ano, 3D animation or 3D project. So, delete natin to. Try natin siya i-animate. Click ko frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, 5, up to frame 8. So, i-drag and drop lang natin siya dito sa hierarchy. Ganyan lang siya kadali. So, may lumabas na naman na dialog box which is create new animation. So, ano ipapangalan natin sa animation natin? Monster. .anim. So, yan na siya. So, frame 1. So, mapapansin nyo dito sa baba sa assets, meron tayong frame 1, monster. Ito yung frame 1. Kung makikita nyo, ito yung tinatawag natin na animation controller. Pag dinouble click natin yan, makikita natin yung animation controller. Tapos, try natin i-play. Wala naman siya masyadong pinapakita. Try natin yung animator. So, yan siya. So, dito pinapakita dito sa animation controller kung paano mag-translate or sabihin natin mag-transpose, no, not the transpose mismo. Yung sinasabi natin pagkasunod-sunod. Pagkasunod-sunod ng one animation to another animation. So, di-discard muna natin ito si animator. Close tab natin si animator. Kung mapapansin nyo dito, meron tayo ditong monster. Ito yung animation mismo. So, lalabas yung animation tab. Ma-identify natin siya dito. Okay. Dock natin. No, wag dyan. Dock natin dito sa may kasama ng mga projects. Okay, sa animation. So, kung mapapansin nyo, pag click natin itong main frame, frame 1, so kung ilan, meron tayong 8 frames. So, diba, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito yung mga frames natin. Meron tayong 7, 8 frames. So, once na pinlay natin, makikita nyo, papansin dito sa animation, nagpapalit-palit dito sa inspector frame 1 up to frame 8. So, it gives the light to the 2D animation. So, try natin i-pause. So, anong gagawin natin? Anong sunod natin gagawin natin? Baguhin natin ito. We need to try to be consistent. Kung anong pangalan ng animator natin, yung animation, yun yung gagamitin natin dito sa animator controller. Monster. And dito rin sa frame, sa hierarchy, rename natin monster. So, yan na. So, try natin siyang tignan ulit sa game view. Parang napakalaki. Pause natin ulit. Game view. Zoom out natin. Gamitin natin yung scroll sa mouse para ma-zoom out. Play natin ulit.
So, yan na. Lumilipad na siya. Ang background niya kulay gray. So, kung gusto niya natin o lalagyan, try na natin maglagay ng background dito. So, again, right click natin, show in Explorer, assets, ito, or dito tayo sa mas madali. So, kung mapapansin nyo, meron ako mga pre-downloads na mga assets na ginagamit. You can download these assets na totally dito sa Asset Store ng Unity. Marami kasing assets na pwede nyo i-download for free. Dito sa Unity, meron din free, pero meron din binibili. Pero mas marami sa flaticon.com and also sa opengameart.org. So, background, ito ang gamitin natin. Drag and drop. So, ito na yung background natin. So, paano natin i-add? Same na ginawa natin dito sa flying bird, sa flying monster natin. I-drag and drop natin si background dito sa hierarchy. So, kung mapapansin nyo, parang masyadong maliit yung background natin dito sa range ng camera natin. So, try natin siya i-transform. Medyo palaki natin o isakto lang natin dito. Camera, or sabihin natin palaki natin ganyan, tapos move. Okay, yan. So yeah, meron na tayong background. Sa iba, kung mapapansin nyo, meron tayo dito nagkakaroon ng problema kasi minsan yung background nasa ibabaw dito sa main character natin, which is the monster. Minsan, nangyayari yan. So, ano mangyayari? Kasi minsan, dito, nagkakaroon tayo ng nasa transform, sprite render node, animator, additional setting, order in layer. So, dito nagkakatalo. Kasi, try natin gawin natin yung 1. So, nawawala na yung monster natin. Kasi, nasa ibabaw na yung background natin. So, balik natin siya sa 0. Okay. Kasi yung order in layout ni monster is naka 0 rin. Try natin 1. Okay. So, ito yung 1, ito yung 0, ito yung 1. So, try natin i-play. Yan na. Ito na. Stop natin. Masyadong naka-zoom in. So, kung titignan nyo, kung mapapansin nyo, masyadong malaki yung monster natin para dito sa laro natin. So, try natin siyang paliitin. Okay. Try to move this. Dito. Try natin sa game view. Okay. Yan na siya. Yan na si flying monster natin. So, once na hit natin yung play button, yan. Much better na. So, try natin mag-add ng another component. Tanggalin muna natin. Ito si box collider. Delete. Reset. Move up. Move down. Okay. Add tayo ng component. Type natin is rigid body 2D. So, dito sa rigid body 2D, may kita na yung mass, gravity scale. Once na mag-add tayo ng rigid body 2D, tingnan natin ang mangyayari. Yun. Nahuhulog na si flying monster. Bakit nahuhulog si flying monster? Kasi meron tayo dito gravity scale. So, once na try natin gawing 0 yung gravity scale niya, once na pinlay natin siya, hindi siya mahulog. Kasi yung gravity scale niya dito ay 0. So, try natin i-adjust again, which is 1. Play natin ulit. Ayan. Nahuhulog. So, ano mangyayari? Dapat, magkaroon tayo ng tinatawag natin dito, box collider. Kasi, nag-add tayo kanina ng box collider dito, okay? Monster. So, yung background naman natin, ang lalagyan natin ng box collider.
So yung box collider, ito yung nag-trigger from one object to another object na mag-collide. O sabihin natin magbungguan. So once na magbungguan, ibig sabihin merong magkakaroon tayo ng parang surface dito. So try natin i-add component. (2D-P6) box collider. Kung mapapansin nyo, nasan ba yung box collider na yan? Box collider 2D dito key. Ayan. Kung mapapansin nyo, yan. Click natin dito yung edit collider. Click natin to. Kung may mapapansin nyo, meron lumalabas na box na linya. Yan. Then, try natin i-play ulit. Yan. So, parang hindi naman masyadong bumaba, no? Adjust natin yung position ni monster. No, not the box collider. No. Medyo taas natin. Okay. Tapos, try natin i-play. Kung ano mangyayari. Yan. So, nahuhulog na siya. Pero kung mapapansin nyo, yung pagkahulog ni monster, para lang siyang flat. So, gusto natin yung para rin siya nag-roll. So, baguhin natin. Imbis na box collider, ay rigid body 2D, dito kay monster. Move up. Reset natin. No? So, mag-a-add tayo ng another component. P6. No region. Polygon collider. So, kung kapapansin nyo, lahat nilagyan niya ng parang collider yung every edge ni monster. So, try natin siya i-play. Kung ano mangyayari. Pinagkaiba. Yan. Para lang siyang gumagalaw. So, try natin siyang i-rotate down. Rotate pa natin. So, ganun. Play. Okay. So, hanggang dito muna ang first part ng tutorial natin. Yung next part, dito tayo mag-i-introduce ng coding. So, anong gagawin natin dito sa coding? Abangan nyo na lang. So, please like, share, and subscribe this video tutorial. Bye! Abangan nyo yung susunod na part ng tutorial na to. Thank you.